Mula po sa unang 1, kabanatang 2, talatang 16. Unang 1, kabanatang 2, talatang 16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang lahat ng nasa sanlibutan ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Pagpalain ng Diyos sa kanyang salita, natin pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Puri ng Panginoon. Amen. Amen. Puri ng Diyos. Ayan. Mahal nga ba po natin ang ating Diyos? Pag pinag-usapan natin ang pag-ibig, diba? When the Bible speaks about love, ang sabi niya, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong isip, buong kaluluwa. Ito ang pinakamahalagang utos, diba? At kung meron man tayong dapat unang sinusunod sa ating Panginoon, yung walang iba kundi ang pagmamahal sa Kanya. At sinundan ito ng pangalawang utos, ang pangalawang mahalagang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At malinaw po ito sa utos ng ating Panginoon, ang pagmamahal. At sa sulat po ni Juan, sa kanyang sulat, actually, sa Ebanghelyo pa lamang, paulit-ulit na yung madalas na sabihin, na utos ng ating Panginoon Kristo, yung mag-ibigan kayo. Hanggang sa unang 1, patuloy yung tinatalakay yung pag-ibig ng Diyos. At yun po yung kanyang maraming tema ng kanyang pagsusulat. Kaya kasi tinatawag siya John the Beloved. Dahil pinakikilala niya kanyang sarili na minamahal ng ating Panginoong Kristo. At sa kanyang mga sulat nga ay paulit-paulit siya sinasabi yung magmahalan tayo. Yung sa sa unang 1 po na ito ay isa sa mga kilalang talata rito, yung Beloved, let us love one another. Ito yung sasabi niyang bagong utos na binibigyan sa mga alagad. At ito po yung matibay na sinasabi niya sa mga alagad ng Panginoon na magmahalan. At the same time, una sa lahat ay mahalin ang Diyos. Kaya ang tanong natin ngayong umaga, do you really love the Lord? Do you really love God in your life? Mahal nga ba natin ang ating Panginoon ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa? Ano po? Dahil ang ating pong talatang binasa kanina, nang sabihin niya ang lahat ng nasa libutan, and then sa Badal sabi niya, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Bakit ito sinulat ni Juan sa kanyang sulat? Bago po ang talata na yan, bago yung verse 16, ano po, binanggit niya po ito yung bagong utos mula sa verse 7. Sabi niya, mga minamahal, hindi isang bagong utos sinusulat ko sa inyo, kundi isang dating utos na nasa inyo simula pa. At tinutukoy niya nito yung pag-iibigan sa isa't isa. At pagkatapos sabihin yung bagong utos na iyon, binanggit niya yung tungkol sa pag-ibig sa isa't isa. Sabi niya, verse 9, ang nagsasabing na siya nasa liwanag, ngunit napupunta sa kanyang kapatid, nasa kadiliman. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay natili sa liwanag at hindi siya nagmaging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngunit ang napupunta sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman, lumalakad siya sa kadiliman, hindi niya nilalaman ang kanyang kapupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Why? Because of not loving the brethren. Sa hindi yung pagmamahal ay napupunta sa kadiliman. Kaya sabi niya sa verse 15, sabi niya dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Bago yung talatang nasa harapan natin ngayon, verse 16, ang utos na sinabi niya, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Dahil maliwanag naman sa buhay ng isang tao na tayo ay natutukso at naaagaw ng gawa ng mundong ito. Kaya sabi ng kanyang utos, sabi niya, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Bakit hindi dapat ibigin ang sanlibutan? Ayun sa talata po na nasa harapan natin. Sabi niya, ang lahat ng nasa sanlibutan, dugtong muna natin yung huli, mamaya yung nasa gitna. Sabi niya, ang lahat ng nasa sanlibutan ay hindi nagmumula sa Ama,
kundi sa sanlibutan. Kaya yung lahat ng gawa ng sanlibutan ng mundong ito ay hindi sa Diyos nagmumula. Yung mundong ito ay nilikha niya, pero may mga gawain ng sanlibutan na maliwanag na hindi sa ating Diyos. At ano po yun? Ano nga po ba ang mga gawain ng sanlibutan na dapat nating iwasan? Tatlo po yung binanggit dyan. Ano po yung binanggit ng salita? Una, pagnanasa ng laman. Pangalawa, pagnanasa ng mata. At pangatlo, pagmamalaki sa buhay na ito. Ibig sabihin, kung meron man tayong hindi iibigin sa sanlibutan, ay ang tatlong ito na kadalasang tukso ng kaaway sa atin. At ito yung kadalasang kumakatok at nangangalabit sa buhay natin. Ano po yan? Ano pagnanasa ng laman, the lust of the flesh. Pagnanasa ng laman. Ito yung mga sensual desires, makalamang nasain. At yung makalamang nasain na yun, marumi, no? Kasi pag sinabi nating desires, kung sa mag-asawa, walang problema yun eh. Pero yung sensual desires sa hindi mo asawa o sa isang tao na para ikaw ay matuwa lang sa iyong kagustuhan. Kagustuhan sa babae, sa lalaki, kagustuhan ng pag-inom, kasama na pagkain, at iba pang mga bagay. Lahat ng mga pagnanasa na may karumihan, sobrang pagkain, sobrang pag-inom, at lahat ng mga ibang pagnanasang alam nating makalaman. And yan po yung mga lust of the flesh, mga pagnanasa ng laman. And I believe, ito yung mga kadalasang tukso ng nararanasan ng marami. No? Yung tayo po ay nagkakaroon ng mga nasain na alam natin hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Ito po yung sinasabi ng marami. Mahalaga, nagmamahal ka. Ang pagmamahal, tandaan po natin. When we speak about love, love is always holy. Kung ito'y pag-ibig mula sa Panginoon, malinis yan, banal yan, dalisay yan. Hindi pwedeng ang pag-ibig ay malaswa, ang pag-ibig ay marahas. Hindi pwede yun. Hindi pwede ang pag-ibig na ginagawa natin ay makalaman. Instead, ang pag-ibig ay naging malinis, banal, at yan po ay, kung pag-usapan natin ay may kaugnayan sa mga nasain, ito'y dapat nagaganap sa matrimonyo ng kasal. Talagang sa buhay na mag-asawa. Kaya, isa-isa yan sa pagnanasa ng laman. Pangalawa, pagnanasa ng mata. The lust of the eyes. Ano po ang mga mata natin? Di ba sabi nga, yan pintuan ng ating kaluluwa. Yan yung ating mga mata. Kung ano yung nakita ng mata natin, nare-register yan ng ating isipan. At pag na-register ng isipan natin yan, it could go to our mga ating buhay na po. Yung makakita ka ng magandang damit, magandang bahay, magandang furniture, magandang gamit. Lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon, uso-uso yung mga delivery at mga order online shopping, di ba? Pipindot ka lang sa cellphone mo. Pindot ka lang na pindot, makikita, ang dami mo nang na-order, di ba? Kasama yan sa pagnanasa ng mata. At isang paraan ng kaaway yan for us to become hooked sa sanlibutan. Sabi ng Panginoon, hindi ito galing sa Panginoon. Hindi masama ang mag-order, hindi masama ang mga bagay na ito, pero yung mga pagnanasa na ito, walang kabuluhan na nasain ng mata. Dito tayo nahuhulog. Yung bang sobrang paggasta, maling paggasta, minsan naubos na ang pera. No? Kadalasan sa last of the eyes, kasama dyan yung tinatawag natin nahihilig sa sugal. No? Kasi nga, nasisilaw ng mata. Meron akong isang napanood na para bang isang babae from other country, no? Na kung saan ay dahil sa kaniyang pagkahook sa sugal, nabaon sa utang, isang nurse yun, isang nurse. Dahil sa kaniyang pagsusugal, nabaon sa utang,
hanggang sa napasok sa sindikato, yung kanyang pagkakautang, na delikado ang buhay to the point na ano na siya, naging hold-upper ng bangko para lang magkaroon ng pera. No? Because of the lust of the eye. Kasi kagustuhan magkamal ng salapi, magkaroon ng magandang gamit. E minsan, ang dahil mo ng sasakyan, gusto pa ng sasakyan. Ang dahil mo ng damit, puro pa damit pa, di ba? Yun po yung mga lust of the eyes na gusto mo lagi kang meron. At kahit meron ka na, kumukuha pa. Yan, kaya iwasan po natin yan. Panghuli, sabi dito, yung the pride of life. Yung pride of life is what? Ito yung pagmamalaki sa buhay. The pride of life. Ito yung mga pagkakataong gusto mong mas higit ka kaysa iba, kung saan ikaw ay pagmamalaki ng ating minuno, yung ating pinanggalingang lahi, yung ating connection sa tao, yung ating opisina, ano ba aking posisyon sa iglesia ito, posisyon sa kumpanyang ito, posisyon ko sa aking tahanan, yung mga achievement natin. Ito yung nagiging minsan iwasan natin maging dahilan ito ng ating pagmamalaki. Because there are really times sa pag-akit natin, nakakalimutan natin bumaba. Nakakalimutan natin minsan tayo galing din tayo sa baba. At ngayon po ay itinaasan tayo ng Panginoon. At ito yung iwasan natin na kapag tayo may naabot ng mga bagay na magaganda sa buhay natin, patuloy tayo maging mapagpakumbaba. Sabi ng Panginoon sa ating talata ngayong umaga, ang lahat ng nasa libutan hindi nagmumula sa Ama. At ang tatlong ito ay iwasan natin. Dahil sabi ng Panginoon, huwag mong ibigin ang sanlibutan. Sapagkat ang sanlibutan hindi galing sa Panginoon. Kapatid, are you living your life in love with the Lord? In love ka ba sa Lord? In love ba tayo sa Lord o in love tayo sa libutan? In love ka ba sa laman? In love ka ba sa silaw ng mata? O in love ka ba sa pagmamalaki, sa mga achievement sa buhay mo? Or are you in love with the Lord? Kita din kaya, I'm in love with the Lord. Yan. Ako'y in love ako sa Panginoon, di ba? I'm in love with the Lord. Kaya tuloy ng Panginoon, I pray tayong lahat ay iiwas ng Diyos sa pagmamahal sa liputan. Dahil sa daan natin, ito hindi mula sa Kanya. Instead, God wants us what? To love Him, buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Pagpalain tayo ng Panginoon, purihin natin Panginoon sa umagang ito. Kaya po ating pagbulay-bulay sa umagang ito, purihin natin Diyos. Manalangin tayo. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito. Purihin po kayo, Panginoon, sa kilos mo sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, kayo po ang aming Panginoon gumagawa sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa iyo. Salamat sa paalala ng iyong mga salita sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen at amen.